Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama. Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating, kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi natin gaano alam kung sino ang sinusulatan ni Pedro. Pero sa kanyang sinulat, maaari nating sabihin na mga original readers niya ay hindi mga Hudyo. Maaaring sila ay mga Gentile na noon ay hindi pa kabahagi ng bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. Hindi sila kasama sa mga pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi sila pinabanal ng batas ng Diyos. Ngayon, iba na. Pinili na sila ng Diyos na maging Kanyang bayan sa pamagitan ng binyag at ng kanilang pananampalataya. Sila'y hinirang na ng Diyos na maging bayan. Nakatalaga na sila sa Diyos. Tinawag sila mula sa kadiliman ng mundo at nakita na nila ang liwanag ng habag ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa kanila at pinatawad na sila sa kanilang mga kasalanan. Tinanggap nila si Jesus na isang batong tinanggihan ng Kanyang bayan, ngunit siya pala ang pinakamahalagang bato. Sila din ang naging bato sa templo na ginawa ng Diyos, isang espiritual na templo. Si Jesus ang panulukang bato at silang lahat ay mga sangkap na bato ng bagong templong ito. Sa espiritual na templong ito, inaalay nila ang kanilang sarili bilang mga espiritual na hain na kalugod-lugod sa Diyos. Ngayong sila ay nabibilang na sa bayan ng Diyos, kilalanin nila na sila ay dayuhan sa mundong ito. Napapaligiran sila ng mga taong walang pananampalataya. Pinaparatangan silang masama, pero patuloy silang nanalig sa Diyos
na namumuhay na hindi nagpapadala sa patakaran ng mundo at ng masasamang hiling ng laman. Darating ang araw ng Panginoon. Doon malalantad ang lahat. Doon makikita ng lahat ang mabubuting gawa nila at sila'y gagantimpalaan. Ang mga sinulat ni San Pablo sa mga original readers ay siyang angkop na rin sa ating panahon ngayon. Nabibilang tayo sa bayang itinilaga ng Diyos na maging banal at maghandog ng mga hain na kaakit-akit sa Kanya. Tayo ay tinawag na mga pari, mga saserdote na nag-aalay ng papuri sa Diyos. Ang ating buhay ay sana maging kalugod-lugod na hain sa Diyos. Paalalahanan po natin sa ating sarili that we are a priestly people. We offer spiritual sacrifices to God. Our life and our behavior are the spiritual sacrifices we offer. Inaalay ko po sa iyo, Panginoon, ang aking mga gawain sa araw na ito bilang aking mga hain sa iyo. Sana maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito. Ang aking buhay ay isang pagsamba sa iyo. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.